Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Ar-Rusul wa Risalat, ang mga sugo at ang kanilang mga mensahe. At iyatalakay na natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang patunay ng kanyang pagiging propeta. Nang lahat nga ng mga propeta, sila ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang mga ayah o mga tanda. At kabilang sa mga ayah na ito, yung mga mu'jiza, yung mga pangunahin nilang mga ayah na humahamon sa kakayanan ng mga tao. At yung mga ayah nga, nahati ito sa tatlo. Aya na may kinalaman sa ilm o kaalaman, na yung mga propeta meron silang kaalaman sa mga bagay na nalilingid. Mga nalilingid, ibig sabihin hindi nakikita o mangyayari sa hinaharap o nangyari nung nakaraan. Binibigyan sila ni Allah ng kaalaman. At syempre pinapahayag din nila ito sa mga tao. Sunod na aya, yung kudra, na binibigyan sila ni Allah ng mga kakaibang kakayanan. Ito na yung mga yung pagpapagaling ng may sakit, pagpapakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain at iba pa. At panghuli yung aninnas, yung sa maraming pagkakataon yung mga propeta, hindi nila kinakailangan ng kanilang kapwa-tao upang protektahan sila unang-una. Kasi si Allah mismo ang nagpoprotekta sa kanila at iba't iba pang mga kawalan nila ng pangangailangan sa ibang tao. At syempre nagpapakita rin ito na yung mga propeta ay maaaring magkakaroon ng mga katangian na kagilagilalas o kakaiba. Magkakaroon sila halimbawa ng malakas na pangangatawan. Halimbawa si Musa alayhis salam, napatay niya yung Egyptian sa pamagitan lang ng suntok. So, bihira yung tao nakakagawa ng ganun. Bihira yung tao na nakakagawa ng ganun. Kahit si Mike Tyson, wala ka naman nabalitaan na sinuntok niya na namatay. So walang kabilang yun sa mga ayah, sa mga propeta, alhamdulillah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natapos na natin natalakay yung Quran. Ito nga ang pinakadakilang himala. Hindi lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus pinakadakilang himala ng lahat ng mga propeta. At ito ay himala na natatangi o kakaiba kung iahambing sa iba pang himala ng mga propeta. Hindi dahil sa minamaliit natin yung himala nila o pinapaboran natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero syempre papaboran naman natin siya kasi siya yung propeta o sugo sa umma na ito. Pero bakit pinakamahalaga ang Quran? Kasi ito ay himala na panghabang panahon. Mula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa susunod na panahon sa pagkagunaw ng mundo, ang Quran ay ayah at mu'jiza na nasasaksihan ng lahat ng tao. At engkanto na rin. At nananatili ang hamon sa Quran na magpalabas ang mga tao ng Quran na katulad nito at humingi na sila ng tulong kahit kanino. Sa tao, sa engkanto, sa computer, sa AI, pero hindi nila magagawa na matatapatan ang lahat, kabuuan ng mga mahimalang aspeto ng Quran. Hindi lang yung tunog Quran ang pinag-uusapan dito na hamon ni Allah. Kailangan yung Quran na ipoproduce nila, tunog Quran, nasa wikang Arabic, nasa mahusay na pagkakapahayag, nakakabisado ng maraming mga tao, may nilalaman na maraming mga magagandang aral, naglalaman ng mga propesiya. Dapat yun lahat ay katangian ng Quran na ilalabas nila para masabi na nakapag-produce nga sila ng Quran na katulad nung Quran ni Allah. Pero nga walang ganun. Mayroong nagpalabas ng Quran, tunog Quran, pero prutas yung binabanggit o ibang mga bagay na walang saysay. So ngayon insyaAllah, yung isa pa sa mga pangunahing himala. Pangunahin na himala, ibig sabihin, kumbaga, maraming nakasaksi. At ito ay isang bagay na kumbaga ipinabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa Quraysh. Ibig sabihin, alam ng Quraysh na nangyari ito. Alam ng Quraysh na nangyari ito at yung Al-Isra wal Mi'raj, matutukoy din natin siya mu'jiza eh. Matuturing natin siya mu'jiza kasi ang Al-Isra wal Mi'raj, ang nangyari doon na hinahamon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasinungalingan ng Quraysh na nakapaglakbay nga siya. Papunta ng Sham, papunta ng Jerusalem sa isang gabi lang. At syempre umakyat din siya ng langit. Okay? At yun nga inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mga nakita niya doon. At nang dumating yung mga taga-Quraysh na nanggaling ng Jerusalem, inilarawan nila ang kasalukuyang anyo ng Jerusalem katulad ng kung paano ito inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit naman dati pa, nakarating naman sila doon, di ba? Nakarating naman sila doon, yung Quraysh. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagkakaalam ko, hindi siya nakarating ng Jerusalem talaga. Bukod doon sa Al-Isra wal Mi'raj, hindi siya nakarating. Yung kay Bahira, sa Damascus sila. Nasa Damascus sila. Hindi nabanggit to na siya ay nakarating ng Jerusalem. Pero anuhin ko din, siguraduhin ko pa. Pero sa pagkakaalam ko, wala akong sa naalala ko, wala akong nabasa, wala kaming napag-aralan na nakapunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dati pa ng Jerusalem. Pero mahalaga dito, may tuturing natin itong mu'jiza kasi naging hamon ito sa Quraysh. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbiyahe, kumbaga, back and forth papuntang Jerusalem ng isang gabi lang. Yung pagkakahati ng buwan, mu'jiza din, di ba? Kasi specifically hiniling yun, hiniling yun ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinamon nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mu'jiza din. Yung Quran, mu'jiza. Pero yung iba pa, mga ayah, sila. So ngayon, Al-Isra wal Mi'raj, pangalawa sa mga mu'jiza at pangalawa sa mga ayah na binanggit dito sa aklat ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. Min al-ayatil bayyinat wal mu'jizat al-kharikat Isra'ullahi binabiyihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa haythu jama'allahu lahu al-anbiya fasalla bihim imaman. So doon daw sa Al-Isra wal Mi'raj, kabilang ito sa mga malilinaw na mga ayah at mga kagilagilalas na mga mu'jiza ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dinulot ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maglakbay mula Masjidul Haram. Nangyari ito doon pa lang sa Makkah. Okay? At nangyari nga ito sa ika-10 taon ng kanyang pagiging propeta. Ika-10 taon pagkatapos ng Be'tha. Namatay na dito sa panahon ng Al-Isra wal Mi'raj, namatay na dito si Abu Talib at si Khadija. Namatay na sila. At kahit yung pagpunta niya ng Taif, tapos na ang mga yon. Na sinasabi kasi ng mga scholar, kumbaga, yung taon na yun, yung tinatawag na Amul Huzun, taon ng kalungkutan, dito, kumbaga ito yung naging pakonsuelo ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakalungkot ng taon na yon, pero kumbaga pinasaya niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinakita niya ang kanyang suporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakadakilang paraan sa pamagitan ng Al-Isra wal Mi'raj. Kasi nga nakarating siya papunta ng Masjidul Aqsa. Ang Masjidul Aqsa na tinutukoy dito, actually yung kabuuan nung tinatawag ngayon na Al-Quds. At ang Masjidul Aqsa ngayon binubuo ng ilang mga masjid. Sa yung pinakalumang masjid doon, yung tinatawag nilang Masjid Al-Qibli, yung lumang building na pahaba. Tapos merong isang mas bagong masjid doon na madalas makikita ninyo sa picture, yung parang ano ba yung shape niya? Parang octagon, tapos merong malaking dome sa gitna. Yun naman ang tawag doon ay Qubatus Sakhra.
Dome of the Rock. Tapos meron pang maliliit na masjid doon. Pero yung kabuuan noon, yung buo na yun, tinatawag siyang Masjidul Aqsa. Malaki yun. Gano'n ba kalaki yun? Basta mga ilang hektarya yun, yung laki nung kabuuan nung Al-Quds na yun. At sa ngayon, sa kasalukuyang panahon, meron doong templo, yung mga Kristiyano, nandun nga yung tinatawag na yung Church of the Holy Sepulchre, na kung saan meron dong simbahan na itinayo sa ibabaw ng lugar na pinaniniwalaan nila na doon inilibing si Isa alayhis salam. Siyempre, sa paniniwala nila na namatay si Isa alayhis salam. Tapos sa labas noon, yung pader, nandun naman yung mga Hudyo, doon sa tinatawag na Wailing Wall. Doon sila sumasamba, yung ganun-ganun yung ulo nila, nakaharap sila sa isang pader doon naman sila. Kaya sa lahat ng relihiyon, mahalaga ang Jerusalem. Mahalaga ito sa mga Muslim, sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo. Ang mga simbahan doon ng Kristiyano, hindi Katoliko actually, Eastern Orthodox. Kaya nga, yung isang balik Islam na dating pastor, nakwento niya sa akin yun eh. Kasi sila born again. Nung nagpunta raw siya ng Jerusalem, parang siya, out of place. Kasi maraming grupo doon ng mga Kristiyano. Pero hindi niya alam kung saan siya sasama para magdasal. Samantalang yung mga Muslim, kahit anong lahi, nakita niya, sama-sama sila doon. Isa lang yung dasal nila at nagkakaintindihan sila pare-pareho. May punto nga. May punto siya. Biruin niya, na-realize niya yung bagay na yun, hindi pa siya Muslim. Hindi pa siya Muslim, napagtanto niya yung bagay na yun. At ako naman, nung nakwento yung sa akin yun, talagang parang tumibay lalo ang aking pananampalataya. So sinong tao ang makakaisip ng ganun, na gawin ng ganun, na ang pagsamba, gawing pare-pareho, sa pare-parehong wika, ibig ko sabihin, sa pare-parehong paraan, sa pare-parehong wika, na kahit saan ka man mapunta, pwede kang magdasal doon sa isang templo, isang simbahan o masjid. Walang tao ang nakagawa niyan. Walang relihiyon na inimbento ng tao ang nakagawa niyan. Kahit nga iglesia Di ba, universal naman yung iglesia ni Cristo. Pero yung misa nila sa US, English. Dito, Tagalog. Pero ang Muslim, magsala tayo, Arabic talaga. Kahit minsan, balubalaktot pa yung Arabic ng imam sa mga masjid, lalong-lalo na maliliit, na kumbaga wala talaga silang imam, kahit sino-sino lang nagiging imam. Kung meron maliligaw doon na tao, alam niya na pwede siyang magsala doon. So universal alhamdulillah ang Islam. Universal ang Islam. Siguro itatanong nyo, bakit may mga doon, may simbahan? Bakit may simbahan sa loob ng Masjidul Aqsa o doon sa loob ng Al-Quds? Malapit doon. At syempre doon din sa paligid ng Jerusalem, meron pang mga simbahan doon, may mga sinagoga. Kasi sinakop na rin ng mga Hudyo yung ilang lugar doon Ang mga Kristiyano, nandun na sila nung panahon pa lang ni Isa alayhis salam doon. At yung mga Hudyo naman, actually, may naiwang mga Hudyo, mangilan-ngilan na naiwan ng mga Hudyo sa Jerusalem. Kasi lagi ko nakukwento sa inyo, nung 70 CE, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Romano. At totally pinalayas ng mga Romano yung mga Hudyo na nagrebelde sa kanila. At doon na nga nagsimula yung tinatawag din ng diaspora at kung saan-saan na nakarating ang mga Hudyo. Napunta sila ng Europe lalong-lalo na. Yung mga Hudyo na napunta ng Madina, sa mga ganong panahon din umalis yung mga ninuno nila mula sa Palestine. At sa panahon na yon, Palestine na yung tawag doon sa lugar na yon. Actually, yung mga tribo ng mga tao na inabutan ni Musa alayhis salam na naroon sa Palestine, Palestino ang tawag. Philistine ang tawag. O sa mas luma pa niyang pangalan, Canaan. So si Goliath, di ba yung napatay ni David? Palestino sila. Pero syempre, nang pumasok na doon yung mga angkan ng Israel, nag-assimilate na sila doon sa lugar na yon, nanatili ang pangalan na Palestine.
Kaya nga nang nasakop ng Roman Empire, yung Palestine, Palestine pa rin ang tawag nila doon. Kasi yun talaga yung pangalan ng lugar na yun. At ngayon nga, bakit meron doong mga Kristiyano pa rin? Kasi nga, doon sa panahon ni Isa alayhi salam, syempre may mga nagkristiyano na mga Hudyo at iba pang mga tao. At nagkaroon na nga sila ng iba't ibang mga sekta, iba't ibang relihiyon, iba-ibang grupo. At nang dumating si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa Jerusalem para tanggapin ang pagsuko ng Jerusalem, pinayagan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na manatili roon ng mga Kristiyano. At doon na nagkaroon ng matibay o mas matibay na pagpapatupad ng tinatawag na dhimma, na ang sinumang ahlul kitab, mga Hudyo at Kristiyano, lalong-lalo na, at sinasabi nila, siyempre maaring applicable din ito sa iba, na maaring titira sa lugar ng mga Muslim, yung hindi Kristiyano, hindi Hudyo o hindi Muslim, walang problema. Pero sa mga Hudyo at Kristiyano, sila yung tinatawag talaga na dhimmi. At sila yung nagbabayad ng jizya. So maaring merong dhimmi na hindi Kristiyano o Hudyo, pero sila yung nagbabayad talaga ng jizya. Pero may mga naiulat na kahit yung mga Zoroastrian, sinisingil din sila ng jizya. Pero yung iba pang mga relihiyon, yung mga pagano, dalawa lang talaga yung ibinibigay sa kanila. Magmumuslim sila o didigmain sila. Pero yung mga Hudyo at Kristiyano, pwede silang magmuslim o magbabayad sila ng jizya kahit hindi sila magmuslim. So, nung panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, so pinayagan niya yung mga Kristiyano na manatili doon sa Jerusalem at sa kabuuan ng Palestine. Alhamdulillah. Yun ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano doon at bakit meron silang simbahan. At ang simbahan nila, lumang simbahan. Ibig sabihin, nauna pa o mas matanda pa sa Roman Catholic Church. As in yung mga yung mga sekta ng mga Kristiyano na kumbaga yung lineage nila ay galing pa talaga doon sa mga mangangaral na mga Palestino. Hindi yung mga Romano na katulad ngayon ng born again, na yung born again, yung Episcopalian, Anglican, lahat yan ang galing sa Roman Catholic Church. Pero yung mga simbahan, yun nga, na Eastern na version ng Christianity, hindi sila nanggaling sa Roman Catholic Church. Hiwalay talaga sila na simbahan. At hiwalay yung kanilang pagsamba. Actually, yung mga merong Aramaic Church na tinatawag, nagsusujud din sila, nagruruku. At marami silang mga gawain na katulad sa mga Muslim na nagpapatunay na tangan nila ang bakas ng mensahe ng mga propeta sa mga gawaing pagsamba, lalo na. Katulad nga nababanggit natin nung nakaraan, ang 5 arkanul Islam, lahat ng ito meron sa lahat ng propeta. Ang 5 arkanul Islam meron sa lahat ng propeta. Siyempre yung shahada, pero sa shahada, siyempre, sasaksi sila na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at yung propeta nila, yun ang sasaksihan nila na sugo ni Allah. Ganun yung shahada nila. So kung nabuhay tayo sa panahon ni Ibrahim alayhis salam, din shahada natin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Ganun yung shahada natin. Pero lahat ng mga propeta may ganun, shahada. Sala, lahat ng propeta meron. Di ba? Si Isa alayhis salam sabi niya, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Si Allah ay nag-utos sa akin na magsalat, magbayad ng zakah hanggat nananatili akong buhay. Yung pagbabayad ng zakah, so yun nabanggit din ni Isa alayhis salam na nagbabayad siya ng zakah. Yung fasting, so ganun din. Si Maryam, nabanggit niya yung fasting. Inni nadartu lirrahmani sawma. Namanata ako sa Ar-Rahman kay Allah ng pag-aayuno. At yung Hajj, nabanggit yun tungkol kay Ibrahim alayhis salam. Wa'addin linnasi bil hajji ya'tuka rijala ala damiri ya'tuna min kulli fajjin amik. Sa sinabi ni Allah, ipahayag mo Ibrahim alayhis salam sa mga tao ang tungkol sa Hajj, at sila ay darating na naglalakad o nakasakay sa mga hayop sa lahat ng mga daanan na malalalim, sa mga lambak patungo sa Makkah. Kasi mga daan patungong Makkah,
ay puro mga lambak, nasa gitna ng mga bundok. Kaya kung bibiyahe kayo ng Hajj o Umrah, di ba Ahmad, pag yung bus, yung kalsada doon, parang ganito, laging nasa gitna ng mga bundok. Lagi nasa gitna ng mga bundok kasi yun ang mga daanan doon papunta sa Makkah. Kasi ang Makkah literally ay lambak, valley, napapaligiran siya ng mga bundok. Bulubundukin kasi yung western part ng Arabian Peninsula, yung Hijaz, bulubundukin siya. So merong ayah sa Suratul Isra, ang Suratul Isra, pinangalanan ito bilang Suratul Isra dahil sa Al-Isra wal Mi'raj. At yun nga yung unang aya nito, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. So sinabi ni Allah, luwalhati sa siyang nagpalakbay sa kanyang alipin sa gabi mula sa Masjidul Haram patungong Masjidul Aqsa na biniyayaan ni Allah. So tinutukoy dito na biniyayaan ni Allah, ginawa niyang mabiyaya yung Masjidul Aqsa sa Jerusalem nga. At si Allah ay nagbiyaya sa Masjidul Aqsa, sa masjid mismo at sa paligid nito, yung kabuuan ng Jerusalem nga. At yung Palestine na rin, inshallah. Upang ipakita namin sa kanya, ipakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aming mga tanda. So binanggit din dito ni Allah ng Al-Isra wal Mi'raj ay kabilang sa mga aya ni Allah para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, dalawa laging nababanggit ito, Al-Isra wal Mi'raj. Pero actually, dalawang magkahiwalay ito na pangyayari. Yung Al-Isra, ito yung paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungong Jerusalem, at yung Mi'raj, ito naman yung pag-akit niya ng langit. So dalawa ito na magkaiba. Pero binabanggit sila na magkasama kasi nangyari ito sa isang gabi lang. Nangyari ito sa isang gabi lang. So dito, wa min hunaka urija bihi ila samawatil ula. So nung pagkapunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa Masjidul Aqsa, inakyat siya ni Allah patungo sa kataas-taasang langit. Sa kataas-taasang langit. Pangpito na layer. Wa hunaka ra'a min ayati rabbih al-kubra, at mula roon ay nasaksihan niya ang iba pang mga tanda ng kanyang Panginoon na pinakadakila o pinakamalalaki. Simula roon, siyempre nakikita na niya yung kung ano yung hindi nakikita dito sa mundo. At napakalawak nga ng universe. Napakalawak ng universe. So imagine niyo na lang, kumbaga, kung itong di ba nabanggit ko na nung nakaraan, kung meron kayong makikitang video, o minsan di ba project sa eskwelahan, gawa daw solar system. Di estudyante gagawa ng mga bola, sunod-sunod yun. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Tapos yung sun nandun sa gitna, tapos iikot-ikot. Actually, hindi sila ganun magkakadikit. Hindi. Kung ang solar system, halimbawa, ipuput to scale natin, yung buwan, halimbawa, silaki ng tennis ball, yung buwan, yung araw, silaki ng tennis ball, lalo naman yung mundo, parang ano na lang yun. Butil ng alikabok. Kung ikukumpara sa araw. Tapos sa magiging lawak ng solar system, magiging kasilaki ito ng isang football field. So napakalaki ng solar system. Ganun pa lang, imagine na natin. Tapos ang solar system, bahagi lang siya ng Milky Way galaxy na binubuo ng bilyon-bilyon na mga bituin. So nakikita natin mga bituin sa gabi kapag hindi man maliwanag. Kapag walang ulap, at walang buwan, di ba tanaw na tanaw yung mga star, ang dami-dami. Sa sobrang laki ng Milky Way, actually, yung ilan sa mga star na nakikita natin, patay na. Ibig sabihin, yung liwanag nila na pinalabas nila nung ilang milyong taon na yung nakalipas, sa sobrang tagal ng panahon, ngayon lang dumating sa Earth, pero patay na talaga sila doon. Yung liwanag na lang yung dumarating sa atin.
Sa sobrang layo nila, ilang milyong light years pa yung tinatakbo nung liwanag. Ngayon, yung galaxy na yun, yung Milky Way, ang pinakamalapit sa atin na galaxy, Andromeda. Ilang milyon pa yun na light year na naman. Na kung yung light year, kung ang tao ay tumatakbo na kasing bilis ng liwanag, na syempre hindi naman niya magagawa. So ganun kalayo ganun katagal yung kanyang tatakbuhin. At merong ilang bilyon na galaxy na sinasabi ng mga scientists na meron sa buong universe. At actually, hindi nga nila matansya eh. May mga nagsasabi pa nga, nag-e-expand daw yung universe. Nag-e-expand. O talagang hindi lang nila talaga marating yung maarok kung ano yung dulo nun. So napakalaki ng universe. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaksihan niya lahat ng yun doon sa ikapitong langit, sa ikapitong layer ng langit. At doon, ra'a Jibril ala suratihil hakikiyah allati khalaqahu Allahu alaiha, na doon na nakita niya muli si Jibril alayhis salam sa tunay nitong anyo. Kasi di ba si Jibril alayhis salam nagkakatawang tao? At syempre si Jibril alayhis salam, nung nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gar Hira, hindi ito sa original na anyo niya. Kasi malaki si Jibril alayhis salam. Para magkasya siya sa kuweba na maliit. So nakita niya si Jibril alayhis salam ng 2 beses sa tunay nitong anyo. Yung una doon sa umpisa ng kanyang risala, at ngayon dito sa Al-Isra wal Mi'raj, na nakita niya si Jibril alayhis salam na mayroong 300 na pares ng pakpak sa 600. Na yung mga anghel nga, sinungaling talaga yung mga kupar. Di ba? Nag-drawing sila ng mga anghel. Madalas babae, tapos mayroong baby na anghel, may 2 pakpak. Yung baby na anghel, walang diaper, kita yung puwet. Yun daw yung baby na namatay, nagiging anghel. Kumbaga, inimbento lang nila yun. Ang totoong anghel, kung tutuusin, kahit sa Bible, kung idodrawing daw nino man, syempre kupar naman yung nagsabi nun eh. Kung halimbawa idodrawing daw yung mga anghel, ayon sa pagkakalarawan sa Bible, weirdo daw, kakaiba daw talaga itsura. May anghel na maraming mata, may anghel na hindi malaman yung itsura, parang halo-halo yung kanyang hugis. So ganun din si Jibril alayhis salam. Syempre hindi na maarok ng tao, kumbaga yung ganung klase ng itsura, basta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi, katulad palagi ko nababanggit, kung paano niya inilalarawan yung al-ghaib, halimbawa yung nasaksihan niya sa paraiso, nakita niya sa paraiso, o yung nakita niya sa impyerno, inilalarawan niya ito sa paraan na mauunawaan ng tao. Diba? Pero maaring, at sigurado na hindi yun talaga ganun. Hindi yun talaga ganun. Mas matindi pa. Kung inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung impyerno na parang takuri na nakabaligtad, hindi rin yun ganun. Kumbaga, sinabi niya lang yun. Ganun ang pagkakaintindi niya sa nakita niya, pero kulang yung kanyang salita para ma-explain kung ano yung nakita niya. Okay? Ganun niya inilarawan. Halimbawa, yung babae sa paraiso, inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung balat daw ay parang salamin. Siguro sa sobrang puti o sobrang ganda ng balat, yun na yung nakita niya. So ganun niya inilarawan. So si Jibril alayhis salam, inilarawan niya na mayroong 300 na pakpak. At syempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya nagdagdag pa ng detalye. Kumbaga, ang sinabi niya lang sa atin, yung kailangan nating malaman. Yung importante natin na malaman. Hindi na niya sinabi kung ilan ba yung ilong ni Jibril, o basta sinabi niya yung importante malaman natin, 300 yung pakpak. Para syempre magkaroon tayo ng idea kung gaano kadakila si Jibril alayhis salam. Na kung si Jibril alayhis salam, ganun kalaki, ganun ka makapangyarihan, paano pa kaya si Allah na lumikha sa Kanya? Kung yung universe, ganun nakalaki, ganun nakadakila, paano pa kaya si Allah na lumikha ng lahat? Ngayon nga, di ba? Yung kursi ni Allah, kung ihahambing sa buong universe, parang lang. Yung buong universe, kung ihahambing sa kursi ni Allah, ay napakaliit. Parang singsing lang sa disyerto. At yung kursi naman ni Allah, kung ihahambing naman sa arsh, ganun din.
parang singsing lang sa disyerto. So napakadakila ni Allah sa lahat ng kanyang mga nilikha. At anumang makita nating kadakilaan sa mga nilikha ni Allah, kumbaga walang kwenta yun kung ihahambing sa kadakilaan ni Allah. Kasi nga doon sa Al-Isra wal Mi'raj, nung nakita niya si Jibril alayhis salam, nakita niya ito, wasa'ada bihi ila sidratil muntaha. So, nung nakita niya doon si Jibril alayhis salam, pagtapos nito, inakyat daw siya doon sa sidratul muntaha. Ito yung puno ng sidr na kaduluduluhan ng mga nilikha. Ito yung kaduluduluhan, kumbaga. Kasi kabila na nito, kumbaga, yung throne na ni Allah. At syempre, hindi na inilarawan pa kung ano pa yung matatagpuan doon. Bakit siya yung dulo o ano pang naroon. At syempre, nababanggit din sa Al-Isra wal Mi'raj, wajawasa as-sabt tabaq, wa kallamahu ar-Rahman wa qarrabahu. At doon nga, nilampasan pa niya yung ikapitong langit na ito at nakausap na niya si Allah at ipinalapit siya ni Allah sa kanya. Alhamdulillah. So iba pa mga detalye ng Al-Isra wal Mi'raj, inshallah, ay matatalakay pa natin next week, inshallah. Actually, hindi na binanggit dito sa libro kasi maraming mga hadith. Yun nga, sa mga hadith, ang ilan sa mga pinakamahaba actually, yung tungkol sa Al-Isra wal Mi'raj. At siguro kunin natin isa sa mga hadith na yun at matalakay natin, inshallah, para magkaroon pa tayo ng idea kung ano yung mga napagtibay tungkol sa Al-Isra wal Mi'raj. Kasi marami ring sabi-sabi yung mga tao tungkol sa Al-Isra wal Mi'raj. Bawo yung mga maranaw, minsan may dinidisplay sila sa bahay nila, di ba? Kabayo na may ulo ng may yung ulo babae tapos may pakpak. Yun daw yung burak na sinakyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ganun. Walang batayan yun na kahit na ano. Actually, yung ganong hugis nga sa totoo lang, yung ganong hugis, ang alam ko na may kaparehong hugis nun, yung mga kumbaga, yung incarnation ng mga Diyos ng mga Zoroastrian. Yung kabayo na mayroong katawan ng tao na mayroong pakpak. Zoroastrian, yung Persia. At maaaring dala-dala pa yun ng Iran, ng mga Shia sa panahon natin ngayon na ganyan ang kanilang paniniwala. At maaaring doon nga talaga nang galing sa mga Shia ang ganun paniniwala na ganun ang itsura ng burak. Kasi yung mga Shia, pinaghalo na nila yung Islam at yung kanilang paganong relihiyon. Kaya napakasama talaga ng relihiyon na ito ng mga Shia. Wala nga silang formal na pangalan ng relihiyon nila Wala. Basta tawag lang nila sarili nila Islam. Kasi pinangangatawanan talaga nila na sila ay Islam o Muslim. Hindi katulad ng Asha'ira. Pinagmamalaki ng Asha'ira sila. Pati pangalan nila Asha'ira. Yung mga Sufi, ganun din. Pero yung mga Shia, wala silang formal na pangalan talaga ng kanilang relihiyon. Tawag nila talaga sa relihiyon nila ay Islam. Kaya kapag may magsasabi, walang Sunni, walang Shia, Islam, mas malamang sa hindi Shia rin yun. Shia rin yun na nagpapanggap lang na Ahlus Sunnah o Muslim. Sa tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.